Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Habang mahimbing na natutulog ang isang ginang sa romblon ang kanyang tenga, pinasukan ng ipis. Paano kaya ito maalis? At paano maiwasang maharap sa kaparehong problema? Pakinggan mabuti ang ulat namin ito. Pasintabi lang po sa mga naghapunan, sensitibo ang mapapanood ninyong video. Pakita pa nga lang na gumagapang ang mga insektong ito. Marami nang nangingilabot. Paano pa kaya kung kinakatakutan mong ipis, sumuksok sa iyong tenga? Gaya na lang ng nireklamo kamakailan ng ginang na to kay Doc Erwin nang magpakonsulta ito sa kanyang klinik sa Romblon. Ang complaint niya sa akin para daw merong pumasok sa loob ng kanyang tenga. May kaluskos daw po siyang narinig. Nagkaroon na ako ng idea na mukhang insekto talaga yung pumasok dun sa kanyang tenga. At nung kanya raw itong sinilip, True enough, nung chinek ko, meron talaga. Ako na yung nakakita nung ipis sa tenga. paano kaya diniskartehan ni Doc Erwin ang kasong ito? Ini-immobilize muna natin yung insect through mineral oil o kaya yung mga baby oil na warm para hindi gumasgas yung mga parts ng insect na pwedeng mag-cause ng wound doon sa loob ng kanyang tenga. At dahil nasa bungad lang daw ng tenga ng pasyenteng ipis, Kumuha lang ako ng forceps and then in-extract ko siya manually. at ilang saglit lang, Nakuha rin naman namin agad yung buong ipis. Buhay pa talaga yung ipis nung nakuha namin. Mukhang adult na na ipis yung nakuha natin. Medyo malaki na siya eh. Nagulat siya na kung paano ba nagkasya yung ganun kalaking ipis sa loob ng tenga niya. After that, tinignan ulit natin yung tenga ng pasyente kasi we need to investigate kung nagkaroon ba ng abrasion doon sa kanyang wound. Wala namang abrasions, walang gasgas at walang infection na nangyari after nung removal ng insect. saan naman kaya nanggaling ang ipis na sumuksok sa tenga ng pasyente? Malaking part yung living condition ni nanay. So dahil nga yung kanilang bahay medyo maraming butas yung dingding, then di rin sila gumagamit kasi ng kulambot. Kapag napasukan ng tenga ng insekto gaya ng ipis, maaari itong maging delikado kung hindi agad maagapan. Maaari kasing madamage ang ating eardrum at maapektuhan ang ating pandinig. Ano naman ang senyales na may pumasok na insekto sa ating tenga? Una, kapag may pangangati o tickling sensation sa ating tenga. Pangalawa, may scratching o buzzing na ingay tayong naririnig mula sa loob. At pangatlo, yung pakiramdam na tila may nakabara sa loob o di kaya'y may nararamdaman kang discomfort o sakit. At kung sakaling mangyari ito, ano ba ang dapat gawin? Kuya Kim, ano na? Ang pinakaunang dapat gawin sakali mang sumuksok ang insekto sa ating mga tenga, huwag gumamit ng cotton buds o kahit anumang gamit na ipapasok sa ating tenga. Maaari kasi itong matulak ang insekto papasok sa ating ear canal. Sunod, itilt ang ulo at dahan-dahang alugin o ishake ito. Kung ayaw pa rin ito lumabas, lagyan o patakan ng vegetable o baby oil ang apektadong tenga gamit ang isang dropper. Saka ito i-flush sa pamamagitan ng tubig gamit ang hiringilya o syringe. Pero huwag lagyan ng oil o tubig ang tenga kung merong kang punctured eardrum o ear infection. At kapag hindi pa rin ito gumagana, mainam na humingi na ng tulong sa isang medical professional. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang. #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.